Si Jer Malayo po yung ating area police commander. Si Jer Soriano po, yung director po. Ilang bali yung iba pong decision, iba. Isa lang po. Tabato is one, Davao is one, Bigos is another one. Pero yung important, maybe Tabato, Maribel, and Katapaman. Tabato is the master visit. And then you have Davao with Bigos, Mati, and Anong, and there. And then Kasumbuanga, Basilan, Kikil, Suban Tari-Tari, Basilan, Metropolitan. Yan yung territorial. Matagal po ito sila ba? Maganda po ano? Pagkakawali po ano? Parang mayor po. Next sir, parang Mayor. Oo. Parang Mason. Parang pagkaguman niya yung fiber, di ba? Parang fiber na 3D print. Oh, yung 3D? 3D print. Parang kasi yung bro, kasi so, kaya mga computer ito ang nagawa nila di ba? Parang na naibigay nila sa provincial government sa Cotabato. This is North Cotabato. Kanina po lagi ito. And then sa Pantalaga. Kaya yan banda, yan naman yung mga nakakispan. Kasi usually it's the soft cash model. Doon po ba kami pumasok? Tabato, import. Dito po ma'am, sa Tabato. Yung nakita natin kanina. You were here a while ago, para. opo, kung ano Hapon fiesta. Opo. Yeah, dito kayo pumasok. parang po, Yeah, tapos, dyan kayo sa pupat, Dito yung CP. Nandun mas direct. kami galing, kami galing kami sa Buanga po kanina eh. Yeah, so dito galing yon. And then you flew to Parang, and then nag-tracking kayo towards here. Dito yung airport, sir. Oo. Sa campo dito sa Yeah, parang, yeah. Yung Camp Making. campo. Pidato, sir. Pidato is Pidato. Kita natin yun. Galing po kung tawid-tawid pa eh, kanina. Anong balik-balik po kami? Kasi, sa tawid-tawid, pag-ipad po namin, after mga 10 minutes, malakas ako lang, balik kami. Tapos ipad kami,
Eh, ang lakas pa rin. Bumaba na kami sa ulo. Tapos sa ulo, nag-intay kami ngayon para makapunta na sa Zamboanga. Nag-refuel and then Zamboanga to... Yan po nakapin sa akin. Oo, to parang... Pinilitan pa natin yung sila eh. Lakas ulo muna. Minsan ang hindi na natin kung nag-prioritize doon dapat na ito tayo sa buwang the Barangay Anihan. Please rise for the invocation. We request Father Benjamin A. Toretto, Diocesan Clergy of Cotabato, Parish Director, Immaculate Conception Cathedral, and for Islam, prayer of Ustad Samsudin S. Dadir. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Holy God, we gather here today as your Filipino citizens. We thank you and we recognize the presence of our guest, PNP Chief Guillermo Eleazar. We thank you for his safe travel and to all who traveled with him. As we gather this afternoon, let us be a privilege to foster responsibility, support, and to advance our mission in promoting justice, peace, and solidarity. Send your creative spirit upon us and to our PNP Chief with an openness of heart to recognize your presence among us and to be able to respond to your calling to be channels of peace, reconciliation, and authentic service to one another. Give us patience to listen openly to the signs of the time, to explore possibilities of fostering peace, and the wisdom to understand and to discern what is right, what is good, and what is just. Bless this visit of our PNP Chief, and to confirm to each one that as one Filipino people, may we truly peace and to promote human dignity and equality for all. We ask this in Jesus' name, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. اللهم اهدنا صراطك صراطا مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Please be seated. Our Deputy Chief Director of Administration, Police Lieutenant Colonel Edwin Ignacio, will give the welcome remarks. To our GPNP and party, to our Regional Director Probar and the members of the command group, other senior officers, guests, men and women of the Philippine National Police, good evening. On behalf of the men and women of the Cotabato City Police Office, sir, welcome to our humble headquarters
and thank you for taking the time to visit us and bless us with your guidance. We are honored and privileged in your visit today, and our hope is that this Momentos event will provide us useful and interesting experience that we can utilize in achieving our ultimate goals in providing quality police services to the people of Cotabato City. Once again, thank you very much and welcome, sir. Good evening. Thank you, sir. We should now come to the awarding of the community personnel with significant accomplishments. To present the award, may we request the Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo Tiazar, sir, to be assisted by Police Brigadier General Edin T. Ugali, Regional Director ProBar, and Police Colonel Romel L. Javier, City Director, Cotabato City Police Office, sir. Republic of the Philippines National Police Commission, Philippine National Police, Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, Camp Brigadier General Salibada K. Pendaton, Parang Maguindanao. General Orders Number ProBAR-GO-AW-2021-588, dated July 13, 2021. The Medalla ng Kagalingan is hereby awarded to Police Captain Vincent Howell Ian Wong for meritorious and valuable services rendered to the police service for the successful conduct of bypass operation that resulted in the neutralization of most wanted person for violation of Republic Act 9165 on June 24, 2021 at Alejandro Doroteo Street, Poblacion 6, Cotabato City. Confiscated during the operation were 1 caliber 38 revolver without serial number loaded with 5 live ammunition and 1 fired cartridge, 3 pieces medium heat sealed transparent plastic sachet containing shabu weighing more or less 15 grams. By this accomplishment, above-named personnel earned distinct honor and credit not only for themselves, but to the entire organization, and thus is worthy of praise and emulation. By command of Police Brigadier General Galit, signed Police Colonel Christopher Panapan, Chief Regional Personnel and Records Management Division. Same award is given to Police Staff Sergeant Bonifacio Valdez Catulpus Jr. Same award is given to Police Corporal Jamil Batchansila Zainalabidin. Same award is given to Patrolman Nash Alger Dizon Mustafa. Same award is given to Patrolman Anel Tanyo Naranjo. Kahit mahirap ay hindi alapin, takot at pahaman ay magdali, para sa kaligtasan hindi mawali. Ngunit minsan ang sigurado, kaya ito kung ikaw at ako. Ikaw at ako, sa piling
Thank you very much. A round of applause, ladies and gentlemen, to all your worries. Congratulations. Please be seated. For the introduction of the guest of honor and speaker, may we request our city director, Police Colonel Romel Javier. Sir. To our Chief of the Philippine National Police, whom I will introduce. To our Regional Director, Police Principal General Edencio Calicer, other senior officers, other officers, ANCO, NUP, guests and other visitors, good evening. For the first time in many years, Cotabato City Police Office is privileged to be visited by no other than the Chief PNP. For that, we are much honored to witness such memorable events. Ladies and gentlemen, we are glad to have the presence here today of a notable public servant, a benevolent police officer, as our guest of honor and speaker. He was born to Victor Tatay Toti Lazar and Victoria Nanay Toyang Lazar on November 13, 1965 in Tagkawayan, Quezon. He was married to Ma'am Rosalie Lazar and blessed with 4 children, 2 boys and 2 girls. After graduating from high school in his hometown in Tagkawayan, Quezon, he was challenged by his father, a guerrilla during the Second World War, and awarded Philippine veteran, to apply in the Philippine Military Academy. Consequently, in April 1983, he was accepted in the Academy, and after 4 years, graduated cum laude of PMA Miral class of 1987, and top 4 in his class. Our guest of honor speaker is best known in the police organization for his professionalism, discipline, exemplary leadership, and management style. Ever since he assumed as the regional director of the National Capital Region Police Office, he then moved up as the chief of the directorial staff, then as the deputy chief, PNP for operations, and eventually as the deputy chief, PNP for administration, the second highest position in the PNP. Then on May 8th of this year, the President, Rodrigo Roa Duterte, appointed him Chief of the Philippine National Police. Ladies and gentlemen, one of the most benevolent and awarded police officers. Let's welcome our guest of honor speaker, the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Lazar. Sir. Thank you. Maraming salamat. Please be seated. Troop Commander, please give Tikas pahinga. Tikas! Hello, Titas. Paluwag. Hello. After Tikas pahinga, paluwag. Yan. Para relax po konti. Magandang gabi sa ating lahat. Umuulan ba o umaambo na ba? Anyway, gusto ko muna batiin ang mga kasama po natin dito. Una, andito ang ating commander ng Area Police Command for Western Mindanao, Police Lieutenant General Chiquito Marayo. Palakpakan natin. Kasama din natin ang Director for Police Community Relations, Major General Rodel Fermonia. Ang inyong Regional Director, Police Brigadier General Eden Ugali. Ang City Director natin dito ng Cotabato City Police Office, Police Colonel Romel Javier. Ang aking Senior Executive Assistant, soon to be Police Brigadier General Gregory Bogjabal.
Gusto kong batiin din ang ating Parish Rector ng Immaculate Conception Cathedral, Father Benjamin Toretto. Yes. And Ustads Abdul Rahman, Mamalakas, palakpan po natin. Andyan din ang chairman ng ating Karancho na Cotabato City, Dato Hapes Ampatuan, palakpan natin. The chairman of Alliance of Filipino Community Assistance Group, Alim Abdullah Uto, palakpan po natin. Alam niyo po yung mga andyan ngayon, nakita ko pagpasok, yan ang ating gustong parangalan din ganon at gustong recognize ang mga leaders at mga members ng iba't ibang lingkod bayan, advocacy support groups, and Force 25. Mas malakas na palakpak! Kumaampo na ba? Pag kumaampo na, lalabas kami dito para sabay-sabay tayo. Anyway, para po, gusto ko rin patingin ang command group ng Cotabato City Police Office. Alam pa natin ang iba't ibang mga station commander, directorial staff, other officers, police stand commission officers, non-uniform personnel. Palakpan natin ang Cotabato City Police Office. Other guests, ladies and gentlemen, magandang gabi po sa ating lahat. Una, humingi ako sa inyo ng pasensya at ako'y na-late. Alam niyo po ba na dapat maaga ako kanina, pero kanina, pagkalis namin sa Tawi-Tawi ng umaga, ng alas 6 ng umaga, papunta kami diretso sana sa Zamboanga City, at from Zamboanga City, diretso sa Parang. Pero mga 10 minutes or 15 minutes on the airborne, dahil sa lakas ng ulan, bumalik kami sa Banggao, Tawi-Tawi. Nag-intay para ma-clear ang sky, at nang after 30 minutes or so, lumipad naman kami, pero sinalubog na naman ang ulan, kaya napilitan kaming bumaba sa Sulu. And nag-stay kami doon at nalate ako ng around 5 hours doon sa aking next na appointment. But just the same, hindi ko pwedeng cancelin ang aking pagbisita kahit saglit lang at kahit gabi na dito sa Cotabato City Police Office. Kaya hinihingi ko na pabalhin, Father Ustad, sana huwag umulan, huwag umulan kahit isang oras lang para naman na makapiling ko kayo kahit saglit lamang. Alam nyo, itong dalaw ko sa PRO bar ay talagang sa akin ay napakahalaga. Ang aking pagpunta hapon, even though this is my second time to visit a PRO bar, when I was the Deputy Chief for Administration, isinama ko ni General Cascolan sa pagdalaw dito noon. That was my first time. At yung aking pagpunta kahapon sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi ay first time sa akin. Bilang ama ng ating pambansang pulisya, ay talagang nanaisin ng hepe na ikutin ang lahat ng police collegial offices. Pero sa akin, nakita ko, pag-ikot ko doon sa ibang mga region, na kung kaya naman, ay bakit hindi ko pasyalan itong mga provincial and city police office kahit saglit lang para kayo ay aking masilayan, makita, magbigay ng parangal, at the same time, magkasama-sama kahit sa konting panahon. Anyway, kung titingnan naman natin, meron tayo ngayon mga chopper. Kaya nga, ang chopper natin siyam actually, hindi nagagamit lahat dahil kulang sa piloto. Kaya ang ginagawa ko, pagpunta sa isang region, gagamitin ang chopper para masilip itong iba't ibang provincial and city police office. At kahapon, nakapunta nga ako sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. But doon sa Sulu, doon kami napunta sa Maimbong. Pinuntahan namin itong RMFB Basulta. At the same time, nakasalamuha ang gobernador at iba pang alkalde. Pero hindi ko napuntahan kahapon ng Hulo. Alam niyo, pag sinabing Hulo, ay talagang iisip natin Hulo ang dapat napuntahan. Kanina, dahil siguro, di ba, yung intervention, dahil sa bad weather, napilitang mag-land ang mga chopper kami sa Hulo. Kaya nga habang nagpapatila ng ulan, nagkaroon ng pagkakataon na mag-conduct ng surprise inspection, kasi talagang sorpresa, dahil wala sa itinerary, dito sa Hulu Municipal Police Station, sa Hulu Police Provincial Office, at the same time, sa 7th Special Action Battalion. At yun, sa aking inspection, nakita ko
ang malinis, ang loob at labas ng mga opisina at istasyon na aking pinuntahan. Para natin ang tulo Police Provincial Office. Alam ko, hindi yun Cotabato, pero being part of the region, you should be proud of PRO Bar. And ang aking pag-ikot dito ay aking ginagawa dahil una, gusto nga kong malaman ang inyong kalagayan, laban sa ating mga trabaho na ating ginagawa. At the same time, magkaroon din ng pagkakataon na makasalmuha, magpasalamat sa ating mga local chief executive na tumutulong sa atin. At isa pa, pinagdaanan ko din yung panahon before, no aking junior officer pa rin ako, na talagang tuwan-tuwa ako at proud na proud. Pag ang unit namin is nabisita ng ating senior officer, lalo na yung mga maestrelya. Actually, noon nga, yung picture ko noon kay General Ping Lacson, o Senator Ping Lacson, talagang itinatago-tago ko pa yun. Talagang pinagmamalaki na nakasama. Kaya nga ako sa tingin ko, ito mga awardees natin dito, kagaya ng aking naramdaman noon, very proud to be a member of the PNP at nakasama ang ating hepe. Yun ang ating, we will cherish that for my entire service. At ngayon bilang hepe ng ating kapulisan, hangad ko ang itakahadikain natin na patuloy natin gampanin ang ating mga tungkulin, mga mandatong tungkulin. Kaya nga sa aking may panunungkulan, pumili ako ng mga programa na dati nang nakalatag sa ating roadmap na kung saan ito'y napapaloob sa intensified cleanliness policy. I can see that all of you, lahat ay nag-simulate na itong simple na ICP natin, anchored on the broken windows theory that basically states that small problems must be addressed immediately to prevent these small problems from getting worse. Ibig sabihin, maliit pa lang, inaasikaso na, huwag nang hayaang lumaki, lumala, makahawa at maging problema pa. At napapaloob dito ang cleanliness in the offices, cleanliness in the ranks, at cleanliness in the community. Cleanliness in the offices, para makuha natin ang respeto at tiwala ng ating mga kabayan, dapat tayo rin katiwa-tiwala at respeto sa ating pinagtataguhang opisina. Sinasabi mo ang ating mga kabayan, kung sila ay dudulog sa atin sa PNP, hindi naman yan sa opisina pupunta, hindi rin kay General Ugali sa rescue. Maaaring pwede pumunta dito, pero mas malamang sa hindi sa mga police station. Doon sila pupunta. At doon dapat nakikita ang maayos, malinis dating opisina na pinakikita ang disiplina. Cleanliness and the ranks, yan ang paglilinis sa ating hanay. Simulan natin sa recruitment pa lang. Walang padrino, walang palakasan. Kailangan ko ang tulong nyo dito. Magkaisa lahat tayo. Recruitment process defines the future of our organization. Kaya doon pa lang sa simula, ayusin na para matanggal ang korupsyon na pwedeng pagsimulan ng bulok na sistema. Cleanliness in the community. Ito ngayon yung ating mga programa na sinusulong so that ma-address ang problema ng insurgency, terrorism, illegal drugs, and pati ang ating criminality. At napakalaki ng gampanin ng ating mga advocacy support groups at force multiplier dahil sila ang tutulong sa ating ginagawang paglilingkod o pagsiservisyo sa ating mga kabayan. Palakpakan ulit natin! Kahit nilalamok na yung mga yun dyan at madilim na, pero maraming salamat sa inyong presence. Ang ating pong kapulisan sa kabila ng mga suportang binibigay ng ating national government, ang pagdodoble ng sweldo, ang mga equipment at iba pang mga resources na binibigay sa ating na sinatapatan naman ng ating mga local chief executive. Hindi rin makumpleto ang aming trabaho kung hindi makukuha natin ang kooperasyon ng ating mga kabayan. At malaking tulong ang gampanin ng kagaya nyo na tumutulong sa atin ang mga force multiplier. The police, hindi po namin pwedeng bantayan lahat ng sulok, lahat ng kanto ng ating pamayanan. Kailangan namin ang kagaya nyo tutulong, magbibigay ng informasyon, at in your own little way, sa inyong mga bahay, sa inyong neighborhood, ay magiging ehemplo ng pagiging maayos, masunurin,
na mamamayan ng ating syudad. At yun po ang inyong role kasama ang ating kapulisan. Sa pagkakataon ito at sa gabing ito, mag-take out po ang ating mga kasamang mga membro ng mga force multipliers and advocacy support groups. Yan ay bahagi ng ating programa dahil this month, we are celebrating the Police Community Relations Month. Kaya nga, ang ating director ng DPCR, si Jan Semonia, ay umiikot para lalong pag-initin itong ating programa na matagal na rin naman nating simulan. At bahagi doon, itong ating barangayanihan na kung saan through the generosity of our stakeholders and other donors, pinararating nila, pinaabot itong kanilang mga tulong at ayuda through the PNP para ito'y makarating sa ating mga deserving recipient na kung saan mamaya is nandyan din. Palakpakan natin ang ating mga kababayan na recipient ng barangayanihan. Ano po sila? Palakpakan po natin sila. Itong barangayanihan ay ginagawa ng lahat. Kaya po ang pagkapasalamat din dito ay para sa mga donors and stakeholders, para sa kanilang mga tulong. Nililikom lang namin yan through our health and food bank na kung saan ang mga ayuda, ang pwedeng pang-serbisyo ay ating pong iniipon upang iparating sa inyo mga nangailangan during these trying times of pandemic, calamities, and other situations na kailangan ang tulong ng bawat isa. Para sa ating mga pulis, sumasaludo ko at pinaparangalangan ang nakita natin kanina, 5-6 na miyembro ng Cotabato City Police Office. Binigyan natin ng parangal dahil sa kanilang accomplishment sa kanilang trabaho. Ang kanilang pinakita kagitingan, kagaya ng ibang pinakikita pa ng iba't ibang mga pulis natin nationwide, yung ating nababalitaan na ngayon ay hinahanap ng ating DPCR para bigyan ng kaunting pahalaga itong mga kababayan, itong mga kapulisan natin, mga babaeng pulis na nag-breastfeed ng isang sanggol na hindi naman niya kilala, yung ibang mga pulis natin na nagpaanak ng mga buntis sa kalsada o sakyan, at iba pang mga mamunting bagay na maaaring hindi na-recognize ng ating publiko pero binibigyan natin ng halaga. Ang maliit na mga ginagawa niyan, kasama na rin yung accomplishment ng ating pinarangalan kanina. Yan ang totoong mukha ng Philippine National Police. Hindi ang ginagawa ng iilang bugok sa ating hanay na pag ginawa nila, apektado ang buong organisasyon. Apektado tayong mga naandito na gumagawa ng tamang trabaho, damay na rin ang ating pamilya. Kaya ang hinihiling ko sa bawat isa sa inyo, alam nila ang inyong mga trabaho. You were trained, you have the experience, you have the skills, pero laging iisipin natin, dapat paano ba natin lalo pang mapapalakas ang tiwala, ang respeto ng ating mga kababayan sa ating organisasyon. As we celebrate the Police Community Relations Month, we should all be PCR officer in our own right. Sa inyong pakihalubilo, sa inyong pamilya, sa inyong bahay, sa inyong kapitbahay, pagpasok galing sa bahay, papunting kusina at pabalik, dealing with the motorists and other passengers, for example, in public utility vehicles, at lalo na sa inyong pakikitungo sa mga taong ating sineservisyohan. Ipakita nyo ang kabutihan ng ating organisasyon. Be a PCR officer that we must be. Yun ang aking hinihiling sa bawat isa sa atin. Lagi natin tatandaan, wala tayong dapat na itago. At kung merong pagkakamali, hindi dapat natin yan pinagtatakpan o paninindigan ang pagkakamali. Kung nagkamali, ayusin, baguhin, itama, para ito'y magsilbing leksyon at hindi na maulit pa. At para sa mga nagkamali, pasensyahan tayo after investigasyon, dapat pananagutan ang pagkakamali. With this in mind, accountability
ang ating palaging iisipin. Binigyan tayo ng power, ng authority, ng batas at ng pamahalaan. Magkaroon ng baril, magkaroon ng kapangyarihan, subalit hindi dapat aabusuhin. Kaya nga sinasabi natin, qualified na police applicant para sa pagiging police. At along the way, laging binabantayan, effective supervision by our commanders. At sa ating lahat, laging iisipin natin, ang ating pagsiservisyo ay para sa ating bayan. Kunin natin ang pagtitiwala at respeto ng ating mga kabayan dahil through that respect and trust, doon sila kusang loob na tutulong sa atin. At ang pagtulong nila, pag-cooperate nila, pagsuporta, that would make us more effective in our job. At yun ang ating isusukli sa ating mga kababayan. Ako'y nagsumasaludo sa ating pinaralan kanina. Ako'y nagpapasalamat sa ating mga stakeholders, sa ating mga members, sa advocacy support groups na patuloy na tumutulong sa atin para patuloy natin sila. Nagpapasalamat sa ating mga local chief executive and other stakeholders sa kanilang assistance sa atin. At siyempre, sumasaludo sa kawani, the men and women of Cotabato City Police Office. Ipagpatuloy ang magandang paglilingkod sa ating bayan, laging isipin ang kapakanan ng ating bayan. Maraming salamat, magandang gabi, at mabuhay tayong lahat. Thank you very much, sir. Police General Guillermo Lorenzo Luzon. Please be seated. Please be seated. And now, let us witness the presentation of a method to be presented by the City Director, Police Colonel Roman Javier, sir. May I request the Chief PNP Police General Guillermo Lorenzo to rise, sir. The table names represent the authority of the person in the organization, while the crease is a symbol of man's status and trust in society as a powerful serviceman. The design was being incorporated into the historical flag of the Sultanate of Sulu, as well as the emblem of the Cotabato province. Thank you. Salamat po, salamat! Thank you, sir. And please be seated. We shall now proceed to the off-taking ceremony of Advocacy Support Group and Force Multipliers. Again, I request the Chief PNP Police General Guillermo Lorenzo. Palakpakan natin! Mangyari pong po kayo lahat for us to witness the taking of the leaders and members of our advocacy support group. Ayan, nagpaparada kahit gabi. Maraming salamat sa inyo. Palakpakan ulit natin! Observing physical distancing. Yan. So para po sa mga manunumpa, mangyaring itaas ang inyong kanang kamay at ulitin po ang ating sasabihin na panunumpa ng suporta at katapatan. Lalaksan po natin. Ako si, bagitin ang inyong pangalan, bilang tagapanguna at miyembro ng bagitin ang grupo, ay taimtim na nanunumpa ng ating suporta sa ating pamahalaan at sa lahat ng kanyang proyekto at programa sa pagsugpo sa anumang kriminalidad, lalong higit sa paglaban sa insurgency at terorismo, sa naisin na makamit ang ating bansa ang tunay na kapayapaan. Ako ay magiging aktibo sa lahat ng programa ukol sa LCAP at gagampanan ng buong husay at katapatan
ang lahat ng mga tungkulin na nakaatang sa aking katungkulan. Sa dakilang adikhain ng ating pamalaan at buong kakayan kong yayakapin at pagsusumikaping balikapin ng wagas at tapat ang layunin ito. Tapat ang layunin. Kasiyahan nawa ko ng Diyos. Kasiyahan nawa. Maraming salamat. Congratulations! Okay. Sige. Barangay na yun. Okay, hindi po. Barangay na yun muna tayo. Barangay na yun muna. Please be seated. Okay. And then barangay na tayo. Balik. One of the members in Kapitaan kontra Droga at Terrorismo KKDAT represent the amendment to the Chief PNP to be assisted by the Chairman of KKDAT, Ms. Grace Reyes. Once again, requesting the Chief PNP to rise. Pink Evangelista is an artist, daughter of the police, and a first-year criminology student. For her, to draw the portrait of the Chief PNP is a big achievement, as she was inspired how the Chief PNP handled his organization. She also dreamed to become a police officer someday. Wow! Ganda oh, kita nyo? Thank you. Let's speak up. Maraming salamat. Thank you very much. Party of the program is the Barangay Yanihan. May we request the Chief PNP and Party, other members of the command group, and other senior officers to proceed at the CCPO 3 house for the blessings and distribution of food tax.
Our Chief of the Philippine National Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Villata. Allahu Akbar! Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, Mike, okay po ba? Opo. Sa ating pong ginagawa, Mukti Udasan, maraming salamat po, magandang umaga sa inyo. Wala na pong hingit pa na honor at parangal ang presence ko dito sa inyong imbitasyon na ng Idil Al-Adha Idil Al-Adha ay nandito po ako upang samahan kayo sa pagdiriwang sa napakalagang araw na ito. Palakpak po natin. This is the festival of sacrifice. At nakita po natin napakahabang panahon kung paano ang pagtitiwala, the full trust and confidence, at ang pagkakalit ng sarili ay noon pa man ay ating ang ginagawa para sa ating Panginoon, para sa ating anak. Palakpak po natin. Nandun po mga nakarang po namin na Assistant Director ng Quezon City Police District. Nagkaroon din ang pagkakataon sa ganitong sitwasyon na ako'y natindihan. At talagang isang napalaking karahanan para sa akin ang magandang pagkakataon. Gusto ko po lang sabihin ang aking mga pamamahan natin ngayon, kasama ko po ang aking bahay na si David. Nandun po sila sa likuran, kasama ang aking mga kawalihan, kasama natin sila, ilalim at kasal. Nandiyan po siya. Kasama ko rin po dito ang ating commander ng Area Police Command ng Western Mindanao, Police Lieutenant General si Kito Galayo. Karapan po natin siya. Ang ating Director ng Police Community Relations, Police Major General Rodel Sermonia. Ang Regional Director ng Police ng ating pong rehiyon na ito, Police Regional Office ng Bangsamoro, Torongos Region, Police Brigadier General Eden Ugale. At lahat ng ibang mamumuno sa ating kapulisan ay nandito ngayon upang kayo po samahan sa ating pagdiriwang. Ang iyong PNP ay nandito para guritain ang pagkakaisa ng lahat ng sa atin. Regardless of our gender, regardless kung ano ating pinanggalingan, regardless of religion, regardless of race, regardless of culture, tayo po ay nagkakaisa. Ang ating pong PNP ay sinusulong ang ating prinsipyo na pantay-pantay ang bawat isa. Dito po, sa pagkakataong ito, this is my first time actually kahapon na makapunta sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi upang tingnan ang kalagayan ng ating mga kapulisan. Pati na rin makipag-ugnayan, magpasalamat sa iba't ibang namumuno ng ating mga local government units. Dahil alam natin na ang tambalan ng ating kapulisan ay kasudaluhan kasama ang local government units sa lahat ng lugar, particular dito po sa southern part of Mindanao, ay napakahalaga para sa ating peace and order.
Sa amin po, ang aming adhikay ng ating kapulisan ay patuloy na kunin ang tiwala, respeto ng ating mga kababayan. At sa pagdiriwang natin, itong napakahalagang araw na ito, atin pong ginugunita ang tiwala ng bawat isa sa ating Panginoon na handang isakripisyo ang sarili, pati ang ating mga anak para sa ating Panginoon. On the same manner, ang pagtanggap ng ating kanya-kanyang gampanin ng mga anak na sumusunod sa ating mga magulang para na rin sa glory ng ating ala o ng ating Panginoon. Kaya kasama niyo po ang ating kapulisan sa patuloy na naghahangad ng kapayapaan. Naalala ko nga po, nung kami ay nasa Quezon City pa, as the District Director of QCPD, alam naman po natin na marami tayong Muslim communities sa lugar na yon, sa Metro Manila, partikular sa Quezon City. Hindi nyo siguro, lagi nyo siguro tatandaan, even though hindi man po kayo lahat nakapunta sa Quezon City, yung Salam Compound ng Barangay Kulyat ng Quezon City. Naging isang malaking hamon sa akin ang patuloy na koordinasyon na ginawa namin kasama ang ating mga Muslim leaders sa Salam Compound, the 7 tribes na naandun sa loob. Subalit sa magandang samahan at sa dedikasyon at commitment mismo ng mga Muslim brothers nating naninirahan doon, nagkaisa kami na once and for all, linisin ang lugar na yun, na dati ay alam natin na sinasabing notorious, hindi mapasok, impenetrable. Subalit sa pagkakaisa ng bawat isa na nasa loob na nananahan doon ng mga Muslim brothers at sa tulong ng ating lokal na pamahalaan kasama din ang ating kapulisan, naging maayos, naging malinis, naging drug-free, naging crime-free, na yun ang iniingatan na patuloy na sinusustain nila. In fact, sa mga nangyaring mga susunod na mga araw o panahon after that collaboration, mismong makasamahan po natin, sila na nga ang nagtuturo kung meron mga problema doon para ma-address na agad. Kung nagawa natin yon doon sa Salam Compound, sa Barangay Kulyat, pwedeng gawin sa lahat. Yun ang pagpapakita ng unity, ang samahan, ang pagsama-sama ng bawat isa. Naalala ko pa ang isang awit, itong kinanta ng Asin, na sinasabi nga na lahat ay dapat magkaisa. Igagalang ko yung sinasabi nila na hindi sana magkakagulo ang bayan natin kung meron tayong respeto sa bawat isa. At ganon ang ating iminumulat sa atin ng ating ala, ang ating pagiging humble, the humility, the offering, the sacrifice that we can do to each other. Sa araw po ito, muli ang aming pasasalamat sa inyong imbitasyon sa pagdalo namin sa inyong celebration na ito at mag-aasa po kayo na sa lahat ng pagkakataon, gagawin natin ang lahat through this effort of collaboration. Kasabay po ng pagdiriwang na ito, itong buwang ito para po sa inyong kalaman ay Police Community Relations Month, na kung saan maraming mga programa ang ating binubuhay, partikular ang barangayanihan. Ito po yung pagbibigay, pagkapaabot ng serbisyo at ayuda sa ating mga kababayan. At sa pagkakataong ito, nandito po ang PNP sa tulong ng mga generous individuals as well as mga donors upang iparating sa ating mga kababayan ang mga tulong at ayuda para sa bawat isa. So muli, ang aming po pasasalamat. At dito po aking may bahay, si Lali. Yes, andito po rin si Mads, Colonel Mads Muharam, ang hepe ng ating Salam Police Center. Palakpan po natin siya. Ako si Colonel Ismael na nandito ngayon na laging namumuno sa ganitong mga pagdiriwang. Palakpan po natin siya.
Once again, on behalf of the Philippine National Police, ang aming pagpupugay sa inyong lahat at sa ating pagsasama-sama sa selebrasyong ito. Maligayang Idil al-Adha sa ating pong lahat. Palakpak! Takbir! 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 Hello, hello. Wala po tayong magsialis at saka meron pa tayong musiko at kung pumunta tigilan natin tigilan natin lalo sa
Ay, nandito si Chief. Hanap ka. Halika. Halika. Samer. Yung t-shirt ko. T-shirt. Nahiya na tuloy. Nakalagay tatay ng pulis eh. Tatay niya ba talaga pulis? So, sapik ka na rin sa Timana ay para this one. Yun ang sandali ba? Sir, naghahanap photo ops daw sila. Saan? Saan kaya? Dito? Dito kayo? Sir, dito. I-erase ulit natin, gano'n? Kasama ba ito sa oras natin, kuya? Kaya. Atras muna tayo ng oras natin.
Maraming salamat po sa invitasyon na makasama kayo. Talagang isang honor for me na na-invitahan po dito sa pagdiriwang dito. Actually po yung schedule namin dito, inikot namin kasi nung makita namin na ito nga po yung selebrasyon ng Idil Adha natin na natapat siya ng Tuesday. So, instead po na mauuna kami pupunta ng Cotabato Sunday, inikot namin para matapat kung araw na ito. Dito po kami. Yung isang kahapon ay galing po kami sa, ano na ngayon? Tuesday pa po. Oh. Parang papakiramdam ko parang isang linggo na ako dito eh. Nung Sunday na dumating, pumunta po kami sa Basultan, sa Basilan, sa Sulu, at sa Tawi-Tawi. Kahapon naman, nagkaroon kami ng delay dahil sa bad weather ng aming African Chapel. Pero nakapunta rin po kami naman sa regional headquarters at nakapunta rin kami sa Cotabato City Police Office. So, ito pong araw na ito ay nakalaan para po dito sa ating isang samang pagdiriwang. Pero mamaya, pumunta rin po kami sa Lanang Sur, actually sa Marawin. Bago po from there, saka kami babalik na ng camp namin. So, binilita namin yung schedule para itong huling araw namin, kasi dito kami Sunday, Monday, Tuesday, is matapat dito at nagkaroon nga ng ganitong pagkakataon. Nabagit ko po kanina na hindi naman po ito yung first time ko na naimbitahan. Nung na ako'y nasa Quezon City, Assistant Director of QCPD, naimbitahan din po ako ng mga sunurang taon doon sa Salang Compound sa Barangay Culyat, sa Quezon City. In fact, tomorrow, inimbitahan din ako ng ng NCRPO para sa isang dialogue or pupulong with yung Muslim yung pansel, yung United Muslim Movement na Manila niya? Oh. Muslim leaders. I was just informed actually last night about it. Meron ng ibang schedule bukas with Secretary Anyo, pero magpaparet na lang kung para kay Secretary Anyo, and then para muli makasama yung mga leaders within Metro Manila na dati rin namin na nakasama. So, napaganda na pagpunta natin dito. Tama-tama po, we are celebrating our Police Community Relations Month. And with our Director for PCR, Major General Sermonia, napaganda na pagkakataon ito. Kasama po namin pala dito ang ating Commander ng Area Police Command for Western Mindanao, General Chiquito Malayo. Pero sasamin po niya dito rin sa bar. At siyempre yung ating Regional Director, si General Elena Ugali. Si Mads naman po, Colonel Maram, yan po yung ating hepe. Aming salamat sa Police Center. Nandito po kami para una nga natutuwa na nagkaroon ng ganitong opportunity na kayo po yung makasama sa akin. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to introduce our jurist here. First is Dr. Muhammad Nazir Ibn, Doctor of Islamic Sharia, accredited, got his PhD in Saudi Arabia, some university in Saudi Arabia. Then Sheikh Nuruddin, one of our jurists also, graduated from Cairo. And then Dr. Medicine. Then Ustaz Ahmad, Ustaz Noro. These are my jurists, of course. Of course, we have been honored. Yes, we have been honored that you are here this day during our publication of our celebration of Eid al-Adha. Because Eid al-Adha is one of the two holidays of Islam. Great holidays of Islam. Eid al-Adha. So it's a very good occasion for us, and we have been honored for your visit here. Thank you. Likewise, it's my honor. Ito pong pagpunta ko dito at magkasama-sama tayo. Maraming salamat. So, ang gaya po na aking nabanggit kanina na yung effort pong ginagawa ng ating mga pulisino is continue winning back the trust and confidence of the people. Gaya po na aking celebrate ngayon, the full trust and confidence of us to our great Almighty,
Bartala. Yeah. Naniniwala kami na para maging epektibo kami sa aming trabaho, kailangan namin ng trust and confidence ng ating mga kabayan. Kasi only through their trust and confidence, talaga kung tutulong sila ng bukas sa loob mag-cooperate, kumbaga magpapadala ng kanilang reklamo para matulungan tayo mag-resolve ng kaso. And that would make us more effective in our job. Ito po sulit trust and confidence. And with this celebration, the Steve Festival of Sacrifice,